Hello guys, good morning. Panibagong araw na naman, panibagong vlog. Gawin na po tayo ang garden. Pero bago po tayo dumiretso, may kukunin po tayo ditong complete. Dito kay auntie. Auntie! Auntie! Knock knock. Din susim code. Awan pa eh. Masapay o misa ni. Ay, nasapay mi sa'yo ba? 8:30. Good morning, auntie. Taalak complete ay na. Bali dito po kami nag-iwan ng mga complete ganun. Dito sa isang tita namin dito. Ayun. Dito kukunin natin. Hop ya. Diyan muna. Sara na natin yan. Tsaka may balik na rin yung susi. Sinante? Siyaman pa eh, paspas oras ya. Kaman wat alas 6 yan. Gibaw alas 7. Niyanti. Thank you ah. Sige. Niyamek. Taman bumba. Ayan, tara na po mga ka-garden. Tuloy lang natin dito sa taas. Okay. Morning exercise. Bali to, gagamitin ni mama dun sa mga pananim niya na sari-sari. Di pa tayo nakakalayo, kakahingal na. Paubos na yung repolyo dito, hap lang. Yung banda doon di pa nababawasan. Yung ito lang. Medyo mababa po ngayon ang repolyo. Lalaro ng 12-15, first class. Na oversupply na naman. Yun yung kinakatakutan ko sa pananim po natin patatas eh. Mamaya may timing na mag-harvest tayo, maraming naka-timing na ganun. Ay, patubig nila oh. Lusot. Daming nagtanim po ngayon ng patatas. Kahit mahal po yung binhi, pag gusto, may paraan. Bali ngayon, ang binhi po ng patatas ngayon dito, nag-range ng 100 to 120 to 130. Ayun, 100 to 130. Mahal, di ba? Parang pumantay na rin dun sa ano, medyo lamang pa dun sa ibebenta mo na walang tubo, yung fresh na harvest. Konti na lang yung tubig dito sa Apo. Di na nag-uulan eh. Pahinga muna tayo dito. Ayun. Pinagpawisan na naman. Sarap sa pakiramdam, tsaka ganito, malamig pa yung hangin. Grabe yung pananim po nila dito, ano, coriander. Yan, na-over na. Hanggang dito sa baba. Yan, tapos yun. Wala, biglang nagmura yung presyo eh. Makin mo 10 piso. Kuha dito sa amin. Kaya ganyan. Wala na. Ano yun na lang to mga ka-garden. Gagas katirin or tatabasin. Tsaka tatraktorin gagawin ng pataba. Bagong tanim na patatas oh. Kaya pala nagtatao bakit amoy abono. Chicken dang. Yan pala oh. Iglagay sila dyan. Oh, sa taas lang po nung tinatrabaho ni mama. Bali dyan nagtatrabaho si mama dyan. Ito doon sa taga-taas. Tara, tuloy na natin, akit na tayo.
Taas ko lang konti dito. Kasabay po nung karot natin, oh. Yabong na rin, oh. Dito mas may daanan yan. Ito pa, patatas, bagong tanim. Oops. Ayan, dito na tayo. Dito muna sa gilid yan. Ayun, success. Bali, mag-aayos po tayo ng patubig natin dito sa may parsley. Kasi hindi ko po napatubigan kahapon. Ginamit po ni mama dito sa kanyang parsley din. Ngayon, tayo naman yung gagamit ng patubig. Sakto lang. Diretso na, buo na natin kukunin to. Bababa natin. Kasi yung isang gamit po natin ganitong patubig ay ginagamit dun sa may karot. So ito na lang muna, hiramin natin. Balik na lang mamaya pag natapos tayo. Ayan, dito tayo mag-umpisa sa mahaba papunta doon. And now, gumana na. Adjust lang natin. Dito naman po tayo sa karot. Kasi parehas. Dalawang tubig kasi yung ginamit ni mama kahapon. Kasi ngayon, tayo naman yung naka-schedule. Yan natin lastiko para sayang yung pressure nya. May singaw eh. Ayun, malakas din sa baba. Ayusin natin to. Ayos na po natin yung ating patubig. Papasok natin tong complete dito sa bahay. Oops. Okay. Tsaka mag-i-spray po tayo ngayon sa patatas po natin. Ayun. Bali ngayon ang spray natin, dadagdag po tayo ng bisaklat na natin. Naninigas yung kamay ko sa lamig ng tubig. Yan o. Yan, gumagamit po ba kayo niyan mga ka-garden? Potassium, high potash, 0061. Yan, naubusan po pala tayo ng liquid na fungicide. Bagong bukas ulit. Nandyan yan. Itong isang Power Max natin, itong foliar natin, sa ano natin ito i-spray sa spinach. Bali ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na sa patatas. Yan o. Kayo mga ka-garden, paano nyo po ba ginagamit itong Nova 30K? Sa amin dito, ini-spray namin. Pwede nakalagay naman dito yung application nya. Pwede mong idagdag sa pag naglagay ka ng pataba, pwede mong ihalo or pwede mong itimpla. Tayo, timpla para mas epektibo, diretso na dun sa dahon, ma-absorb na nung ating pananim. So yan, nandito, nakalagay dito. Ayan, carrot, potato, radish. Ayun, talagang ayaw mag-focus nung ating camera. So basta dito yan, root crops, carrot, potato, radish nakalagay. Pag in-apply mo during root formation, sabi niya late na tayo kung tutuusin. 7 to 14 days interval, tsaka
8 to 10 scoop. May sariling scoop to dun sa loob. Oh, yun tama. Mali binasa ko na tunong pa eh. Kaso nga lang, nung nagtanim po kasi tayo, hindi natin basta-basta may a-apply. Mas maganda yung nakugalian namin dito na maghihintay ng 40, 50, 60 days nung patatas tsaka tayo mag-apply nito para paniguradong matibay yung kanyang dahon. Tsaka sa klema po kasi natin dito, paiba-iba. Ayun, tingnan yung klema natin dito. Makulimlim na naman, hindi natin alam mamaya kung aambon yan or itutuloy niya yung araw na yun doon. Ang bali yun po kasi, yung clouds na yun, may dalang ambon. Mas lalo na ganitong January dito sa amin. Bali yan na po yung patatas natin. Sakto pakyat na rin tayo. Di ba? Medyo parang mukhang matanda na. Tawag dito sa amin, nakateng. Huy, sabay hangin. And at least umaraw dito banda. Medyo late na tayo mag-spray. Kailangan nating bilisan. Bali po pala sa iba, hindi po pala sila gumagamit ng potassium sa patatas dito. Bali, traditional mga elders natin ayaw nilang gumamit. Pero tayo, syempre, gamit tayo. At least may mga kaibigan po tayong technician. Yun po yung mga nagturo sa akin. So at least may apply natin. Mahirap po kasi mag-stick tayo sa traditional, tapos mag-a-assume tayo na malalaki po yung bunga nitong ating patatas. Mahirap po yung ganun. Mas magandang gumawa tayo ng paraan para lumaki yung bunga. Hali, ito yung sign na pwede na tayong mag-spray. Yung parang nagkaroon ng earthquake dito sa ating pananim na patatas. Yan, papakita ko po sa inyo. Sinasabi ko kanina, napalatandaan. Yan, may crack na yung lupa. May biyak na. So ibig sabihin po niyan, mag-uumpisa na pong mamunga. Kaya kailangan natin mag-spray ng potassium para lumaki po yung bunga niya. Yan, bali lahat ata nagkaroon na ng biyak. Hindi lang porkit hindi umulan, porkit to yung lupa na sinasabi nyo, hindi po yan. Ganyan po talaga ang patatas. Yan ang palatandaan. Mahirap po kasi magsample eh. Medyo tinatamad ako magsample. Basta yun, at least may mga naituturo po ko sa inyong technique, mga palatandaan nyo. Minsan pag nakalimutan po ninyo time na nagtanim kayo, yun, bali yun lang po yung palatandaan niya. Bali sa ibang patatas kasi ang palatandaan nila pag nagkaroon ng bulaklak. Yun, pag yung bulaklak na yun magiging parang malilit na kamatis. Yun, sa ibang variety po kasi ng patatas yung ganon. Pero meron din sa variety din po ng granola na ganon, yung galing sa ibang bansa. So yun, sa atin dito wala masyadong namumulaklak yung naitanim natin. Pero okay lang yun, parehas din lang naman yun. So ang patatas po pala natin na to ay pumapalo na sa 55 days. Oh, di ba? Konting kimbot na lang. Dito naman po tayo sa taas. Tignan natin dito sa taas. Bago tayo mag-spray, iikot ko muna kayo. Kasi pag nag-umpisa na po ako mag-spray, duri-diretso na po yan mga ka-garden. Hindi na muna tayo mag-video para mas mabilis po tayo matapos. Bali yan. Ganyan po yung ating patatas dito sa taas. Ayan, meron din. Nakaroon din ng crack dun sa lupa. Ito dito, mas lumayo ako, mas malapit. Ayan. Ayun, saktong isprayan natin to ng potassium. Mga ilang araw, tsaka tayo magpapatubig para mas dagdag na lumaki po yung bunga ng ating patatas. Mas lalong lumaki. Ganun po yung technique dito. Yung para bang ang style bitinin mo ng patubig, tsaka mo bigla yung patubigan para biglang, alam mo, magbabulge.
yung bunga. Ayun, di ko na muna kayo may ikot dyan sa kabila kasi almost parehas din lang po sila dito yung itsura. Sana may natutunan po ulit kayo mga kagarden. Mas lalo na yung ibang mga kagarden natin dyan na taga dito yun din sa amin. Kasi sa tutusin may nagtanong sa akin noon na kung anong ginagamit ko daw na foliar dito sa patatas. Bali ang ginagamit natin ay itong Power Max. Pangumpisa ko to nung ika 40 days ng patatas natin. Nag-spray na po ako nito. Bali 2 beses na po ako nag-spray nito. Kasi itong panghuli, ito na yung bida-bida ngayon. So yun, at least may naisishare po ako sa inyong mga kalaman. Bahala na po kayo kung susundin nyo. Nasa inyo na po yan. Basta sa akin, sinishare ko lang para sa iba naman na hindi alam, pwede din. Kasi kung tutuusin, natatakot po sila na gumamit po nitong ating potassium. Gawa po ng parang mukhang mas madaling mamatay yung kanilang pananim ng patatas. Ang sa akin lang, baka sa timpla nyo po yun mga kagarden, baka sinusubra nyo yung timpla. Tsaka yung sa weather din, sa pag-apply, baka ligong-ligo naman po yung ginagawa nyo. Bali, yung style po kasi nyan, parang anuhin lang natin. Yung tawag namin dito, wasawas, o yung basta mabasala ng konti, okay na yun. Ayun, marami-rami na rin po ako na-share sa inyo. So at least, sana may natutunan po kayo. Wala naman po masama kung kung tutularan nyo yung ginagawa ko. Nasa sa inyo na po yun mga kagarden. So ayun, magtitimpla na po tayo. Kita-kits ulit po mamaya kasi tutuloy po natin yung ating pagtatakip dun sa may taas, sa patatas natin na isang terrace dun. Sayang din kasi yun mga kagarden, tanim na medyo malalaki na. Nalobat na po yung ating sprayer na di baterya. So ito, mano-mano na po yung gamit natin. Bali yun, ito na lang yung sa malawak, tsaka yung sa babado na maliit. Yun na lang yung hindi pa natatapos. Panibago itong mano-mano. Pero okay lang naman. Importante may magamit tayo ngayon. Ayan, ganun lang yung pag-spray natin dyan. Pag nakita natin na basa konti, okay na yun. Yan, patapos na po tayo. Dito tayo, sa last na terrace na. Bali ito, paikot na yung ginagawa ko. Last na ikot na to. Natapos na po natin dun banda. Bali, ito na po yung naiwan sa ating potassium. Marami-rami pa. Yan. Sa itsura niya po pala, yan, parang asin. Parehas po pala sila nung potassium na binibili ko dati na pang mangga. Bali yung kasi na yun, yung ginagamit ko dati na potassium din is wala pa kasing lumalabas na ganito dati. So nag-order kami dun sa mga kaibigan po natin, mga Ilocano. Bali yun yung ginagamit namin dati. Kaso nga lang, madalang sila magdala. Bali bibili lang sila ng ilang sako. Tapos syempre maraming nagtatanim din dito. Yun yung binibili nila. Bali bintahan nun is 250 per kilo yung dati na binibili namin. Tapos yung ginamit natin ngayon na Nova Pertique is nasa 300, pero depende po yun sa mga farm supply na pagbibilhan po natin. Doon po nakabase yun. Sa ibang lugar medyo mababa. Baka sa lowlands baka mas mababa. Sa inyo mga ka-garden, yun sa lowlands, kumusta po? Magkano po yung presyo nung ganun, yung potassium na yun? Tsaka may lumabas na ngayon na bago. Dito sa amin bago, pero sa lowlands, yun nga, nakalimutan ko yung nag-comment sa akin dati na ba't dito ako gumagamit ng potassium na pataba. Bali ngayon lang may lumabas dito sa amin, may nag-akyat.
So yun, kulay orange yun, yung potassium na nakita ko. 0060 din ata yung ano nun, yung marka dun sa sako. Bali sa susunod, pag nagtanim ulit tayo ng patatas, yun po yung gagamitin natin. So at least tapos na po yung ating pag-i-spray. So aakyat na ulit ako dun sa taas at itutuloy ko po yung aking pagtatakip dun. So kita-kits ulit mamaya mga ka-garden. Nailipat na po natin yung ating patubig dito sa karot bago po tayo aakyat dun sa taas. So yun, bali last na lipat na to. Para sakto-sakto bukas, may sprayhan ko na rin po yan ng kahit yung potassium ulit, pwede naman po yun eh. Para medyo lumaki-laki po yung bunga, para mas mapadali po yung ating pag-harvest. Tsaka pati po pala yung tubig dito sa ating parsley, nilipat ko na rin. Ayun, tara na. Bali, ito gagamitin natin. Ginamit ko kasi kahapon yung isa, magaan. Kaya ito na lang, mas mabigat para mas madali kumayod ng lupa. Yung kasi yung magaan, persado. Ayun, baba na tayo. Kasama ko pala si Mrs. Bali kanina di ako nag-video sa taas para hindi po masyadong mahaba yung ating video. Ay, sakto-sakto. Tatanggalin natin mga yung patubig. Bukas na lang ituloy dito sa may parsley para medyo mababad. Pati sakto-sakto din yung carrot. May 2 oras na rin yung tinakbo. So yun, pwede na. Di bali bukas trabaho ulit tayo. Hindi matapos-tapos na trabaho, ganun talaga. Buhay magsasaka. Ayun pala, sabay-sabay po pala natin batiin si Tatay Dino. Tatay Dino ng happy birthday. Happy birthday po. Happy birthday po Tatay Dino. Enjoy your day. Ay. Tsaka shoutout din po pala sa lahat ng ating mga ka-garden dyan na walang sawang nanonood po ng ating vlog. Siya mega shoutout po sa inyo lahat. Thank you po na marami. So ayun, bali dito na ulit po nagtatapos yung aming vlog. Thank you po na marami. At saka mag-ingat po kayo palagi mga ka-garden and God bless. Bye po. Bye bye.